Ooh. Tanya! Ang OA ng lamig ng panahon ngayon ha. At dahil dyan, magluluto na lang ako ng bulalo pares. Ang ulam na laging may kapartner. Sana all. Kaya napapanahon talaga siya. Okay, eto yung beef chunk. Hiniwalay ko lang yung buto sa laman. Ayoko kasi itong isama sa pagpapakulo ng matagal kasi baka magkalasan yung bone marrow. Hindi to kanto pares style ha. Yung medyo malabnaw yung sabaw. May pagka pares retiro style. Yan. Oo, diyan ka muna. Mag-isip-isip ka muna. Ayan, hiniwa ko lang siya ng pa-cubes. Laging tandaan, pag naghihiwa ng karne, laging against the grain. Para mabilis lumambot. Dahil binigyan ako ng buhay na taba, isasama ko na lang to. Kumakanto pares ah. Di ba yung sa kanto pares, may mga lumulutang na mga taba-taba? Ito na. Palalambutin ko lang muna to. Water. Sibuyas. Luya. Medyo malaki para mabilis ko siya matanggal mamaya. Asin. Isama ko na tong bone marrow kasi tatanggalin ko rin mamaya yan. Hindi ko muna siya tatakpan kasi tatanggalin pa natin yung scum. Naks! Scammer yarn. Okay, tatanggalin ko na ang chismis. Ito yung mga scum. Sinabay ko na rin sa pagpapakulo yung pangnilagang baka para hindi sayang sa gas, diba? Isang pakuluan lang. Ganon yon. Practical ba? Mindset. Tumakas pa yung isa, oh. Luya. Tigas, ah. Check ko lang kung malambot na ba yung bone marrow. Oy, malambot na. Pwede na. Ngayon, i-pressure cooker. Eto, optional lang to ha. Dahil may nakastack akong sibot, isasama ko na rin to. Star anise, nagbibigay ng pares vibes. 2 piraso lang kasi ayaw ko maging mapait ang pares. Tapos dahon ng laurel. Tingnan natin kung malambot na ba siya. Oh. Isasangag ko muna yung mga aromatics. Palalabasin or gigisingin lang natin yung aroma at flavor nito. Nakalimutan ko, may pamintang buo pa pala. Bangunan niya! Kaya maglalagay na ako ng mantika. Igigisa ko ng luya, sibuyas, bawang. Next, ilalagay ko na yung karne na pinakuluan natin ng almost 1 hour. Timplan ko na ng soy sauce. Nasa inyo yun kung gusto nyo mas darker or lighter color. Go. Isa pang optional. Yung iba naglalagay ng cinnamon stick sa pares. Dahil wala ako noon, cinnamon powder na lang. Pandagdag aroma din yan at flavor. Ayan na, bumabango na siya. Tinatanggal ko yung mga sibot na dyan. Okay lang yung star anise na maiwan. Ibig sabihin, very good ka. Ems lang. Paminta. Ito na yung beef stock. Ooh. Ang gusto ng mga anak ko, maraming sarsa. Kaya okay na yan. Oyster sauce. Optional lang to. Pwede kayo maglagay ng bechin, magic sarap, or beef cube. Bahala kayo. Ang daming optional tuloy. Pues, bigyan ng maraming options. Options. Tony G para sa pelikulang Four Sisters in a Wedding. Okay, hinalo ko na yung cornstarch slurry. Isa lang sa lapot. Depende sa lapot na gusto nyo ha. Gusto nyo sobrang lapot or light lang. Ayan, low and slow lang. Parang pag-move on lang yan. Huwag natin kalimutan yung bone marrow. Nilublub ko muna to para maka-absorb naman siya ng flavor. Naiisip niyo ba yung naiisip ko? Green-minded. Pakuluan lang saglit. Hayaan mo na nating magtsikahan ng mga panlasa. Okay, dahil pares nga ni, hindi siya single. Dapat may kapartner siyang fried rice. Kumbaga, may kanin at sabaw. Ito yung ulam na may commitment. Bilang pampakuli at pampalasa, naglagay ako ng Knorr liquid seasoning. Tcharan! Ito na siya. Malapot yung sauce at malambot yung karne. Extra rice unlock.
Syempre, gagarnish natin yan ng onion chives at toasted garlic para magkaroon na to ng character development. But wait, there's more. Ife-flex ko lang aking mga halaman. Dahil kailangan ko mag-harvest ng sili at kalamansi para sa pares. Ito ang aking sangig. Ayan na siya. Namumulaklak na siya. O, diba? Nakapagpatubo ako ng sangig. Tapos ang aking sili na labuyo, kailangan ko na siyang pitasin dahil ang dami niyang hinog. Ang aking siling zamanyo, ang papaya, syempre ang aking parsley, at ang aking kalamansi, ang dami na niyang bunga. Kailangan ko na siyang pitasin kasi nahihinog na siya para mag-produce ulit ng panibagong bulaklak. Ayan pa, siling demonyo. Tapos ito ang aking kamatis, namumulaklak na siya. Yes! Dami kong i-harvest! Pwede na to. Pag hindi natin ito i-harvest, yung nutrients magko-concentrate lang dito sa bunga. Pahinog na nga siya, oh. Ayan, oh. Oh. Ang gift sa akin ng nature. Thank you, Lord. Sabi ko nga, hindi matatawag na pares yan kung walang fried rice at sabaw. Ang pares, hindi lang siya ulam, para siyang relasyon. May give and take. Hihigop ka ng sabaw, susubo ka ng kanin. Dapat sabay silang dalawa. Ang clingy? Wow! Ang lambot! Putak. Okay, this is it. Siyempre yung sabaw. Uy, sayang naman yung ano natin, kalamansi. Yung iba, nilalagay dun sa pinaka-ano. Ako gusto ko lang ganyan lang. Diba? Tapos ayan, oh. Oh, lambot. Ang sarap. Ito naman ang ating bulalers. Bone marrow. Ooh. Bone marrow. Ooh. Tiny yan. May paandar akong gaganon. Charot lang. Only pares sila ngayon. Yung mga anak ko. Ay, ang sarap. Ewan ko ba, ba't gusto nila pares? Nakikiano lang ako eh. Cloud chaser lang kasi ako. Hindi talaga ako makain ng pares na ano. Lalo na yung kanto pares. Tikim lang. Yan. Sabaw. Siyempre ano natin yung sili. Magpapanggap ako mahilig sa maanghang. Sayang naman yung pinitas ko na sili, di ba? Pakinabangan naman natin. This is it. Extra challenge. Sili. Wala nang atrasan to. Kakainin yung tinanim na sili. Bigay ng nature yan eh. Pumisipa na siya. Mayroon na. Thank you for watching guys. Bye!